So ayun guys, bali ang gagawin natin, kakalasin naman natin itong step board guys. Papakita ko sa inyo kung paano gawin. So tara guys, samahan niyo ako. Kalasin natin. Kakailanganin mo lang ng 4mm na Allen wrench. Tapos panikwat guys, Phillips screw, tsaka 10mm na pangkalas guys. Socket wrench or box wrench. Mas maganda kung meron kang T-wrench, mas maganda guys. Pwede po 'yon. Guys ng Allen wrench, number 4 na Allen wrench guys. Kailangan mo sa ito para makalas natin itong flaring. Yan, yun lang po, kakalasin natin itong flaring na to. So ito po yung tatanggalin natin sa flaring. So bali yung bolt po na yan, bali dalawa yan na bolt. Tapos meron din po sa likod guys. Yan, isa rin sa likod, tatanggalin din po yan. Allen wrench po yung gagamitin nyo dyan, pero screw type po yan. So tara guys, let's go, kalasin natin. So yun po, balik kalasin lang po yan, logan po ng pakaliwa, yung dalawang Allen wrench na yan. Pag natanggal na po, dito naman sa bandang likod, kakalasin din natin. So yun po yung Allen wrench. Ang gamit din po ay screw type yan. Bali tatlo po yan, natatanggalin. So pag okay na, iangat lang po yung flaring, yan. Pero dandanin nyo lang, baka mamaya mabasag po siya. Meron din pong clip na sisikotin dyan, yan. Sikotin nyo lang po, kung kumuha kayong panikwat. Yan po. So, iingat nyo lang sa ibabaw. Pero dahan-dahanin nyo lang po kasi nakakab po yan. Baka mamaya mabali. So, yun po. Bali, sikot lang niya sa ibabaw, palabas. Yan. Pero dahan-dahan lang ang pag-angat kasi baka mabali guys. Yan. Ganyan lang po. Sikot lang siya para umangat dun sa pagkaka-clip niya sa loob. Meron po kasing clip yan sa loob na 5 guys. Nakatusok po yun. Yan. So yan po, nakita nyo. Tanggal na siya yung espada. So espada po itong tinanggal natin. Yun ang unang tatanggalin. So yan guys, ito guys, meron pong tornilyo dyan, number 10. So although tatlo po yan, isa dyan, tapos dalawa po sa step board ang tatanggalin yung tornilyo na number 10mm. So gumamit lang po kayo socket wrench or T-wrench or L-wrench para mas maluwang kayong magkalas guys. So ganyan lang po ang pagtanggal niyan guys. Pihitin lang pakaliwa. Ganyan. Then dito naman sa kabila ay Phillips screw. Yan. Kalasin lang yung Phillips screw na yan. So yan, okay na. Natanggalan natin yung screw. Tapos dito sa ilalim guys, meron din pong fastener clip yan guys. Bali ito, tatanggalin din po natin ito, itong side na, sa harap na ito. So yan, itong fastener post type na yan guys. Tapos may pupos lang yan para matanggal guys. Tapos ito, Allen wrench din ang pantanggal. So yun po, tulak nyo lang yung fastener push button na tapos sikotin nyo lang paangat para matanggal. Bali 4 po yan, tatanggalin na yan. Yan. Tapos meron siyang isang screw type na Allen wrench ang kakalasin nyo po para mahiwalay yung flaring. Bali hiwalay niya rin po ito, tong block ng harness guys. Yan, sikotin nyo siya tapos iwalay nyo lang dyan sa flaring. Bali dito naman tayo sa step board guys. So tanggalin nyo lang yung rubber matting na yan guys. Tapos yan po yung 10mm na bolt. So, kakalasin din po yan. Yan. Kumuha ka lang ng L-type or socket wrench or T-wrench para makalas po yan. Pihitin lang siya na pakaliwa. So, yan guys. Pagkatanggal po natin yan, so, isunod nyo po tanggalin yung takip ng water coolant. Yan. Kasi baka mamay ma-misplace, mawala po siya. Then yan po, pwede na siyang angatin. Tingnan nyo, makikita nyo, pwede na angatin yan. Pero sa bandang ilalim, tatanggalin pa rin natin yung mga fastener. 4 din po yung kakalasin dyan na fastener, post fastener. Yan. Ganyan po. Yan. Situlak lang nyo, tapos sikwatin para matanggal. Pagkatapos dito sa bandang una, meron tornilyo po dyan. 2 po yan guys. Tatanggalin din. Itong isa ay Phillips screw lang po yan. Kalasin lang pong pakaliwa.
Tapos number 10 po yung isa na, ito yung isang number 10 na ano guys, bolt. Kakalasin din po yan. Tapos guys, kalasin mo lang din itong pinaka lock ng harness. Yan, kuha ka lang ng long nose para matanggal yan, para humiwalay dyan sa step board bearing. Yan, ganyan po siya. Ihiwalay lang natin yon para matanggal. So yan. Tapos yung kumuha ka ng panikwat guys, yan, sikwatin mo lang ito paangat para humiwalay po dun sa bearing sa bandang taas, itong step board. Yan, so nakita nyo humiwalay na siya guys, tanggal na. Tatanggalin natin yung fastener na nasa ilalim niyan. May fastener pa sa ilalim ng flaring para matanggal po yun, yung nagdurog sundo sa pinaka plastic sa ilalim ng motor guys. Yan, yung pinaka cover sa ilalim ng motor, may fastener po yan. So bali 4 po yung fastener na yon hanggang dulo. So tatanggalin din natin yun para humiwalay siya. So yun po, bali tanggal na yung nasa ilalim ng mga fastener yan. So nakita nyo na umangat na yung pangilalim na flaring. So yan po, tanggal na siya. Bali 4 po yun nandiyan na ano, papakita ko sa inyo mamaya pag ikinabit ko na ulit yung binalik yung flaring. So bali 8 po yung post fastener na nakalagay rito. Bali 4 dito sa ilalim. Yan, so ito yung isa. Yan, 2, 3. Then 4 po siya. Yan. Iba rin yung nasa, bali 4 din po itong nasa harapan. Yan, dyan tinutusok yung fastener, post fastener. Okay po, bago natin ibalik yung step board guys, linisin muna natin yung maduming part niya, kasi syempre hindi maiwasan talaga yan na magkaroon ng mga dumi, gawa ng syempre habang nananakbo papasok pa rin yung mga alikabok dyan guys. So yun pa, ipaliwanag ko na sa inyo, gusto nyo matanggal tong flaring na to, may hiwalay dyan sa kinakabitan niya guys. May tornilyo po yan sa ilalim yan. Yan, may screw po yan. Bali, 3 po yan nakakabit sa 2, 3. So 3 po yan guys, para mahiwalay mo siya sa flaring. Yan. So bali, babalik na po natin itong step board guys. Yan. Baling gawin nyo, ilapat nyo lang yan. Yan yan, ilapat nyo ng maayos. Yan. Pag nakalapat na, yan, lagay na po yung mga tornilyo. So ilagay balik na yung mga tornilyo guys na tinanggal. Bali, set up nyo lang po na maayos yung step board guys. Kailangan tumapat lang sa mga tornilyuhan. Yan. Ganyan lang. Okay, so dito sa bandang ilalim, itama nyo lang yung tatamaan ng bolt. Yan. Para pagbalik ng bolt guys ay hindi po siya tatabingi. Yung number 10 na bolt dito sa step board yan. Bali 2 po yung tornilyo na yan na number 10 mm. Isa rito sa kinakabit ko na yan, tsaka sa bandang taas. Yan, ito yung isa guys. So gamitan lang po yan ng box wrench or socket wrench or T-wrench guys, para mas maluwang kayong magpihit. Kasi medyo malalim po yan, may groove po yan, kaya ganon. Yan, i-set up nyo lang na maayos, idiin nyo lang para umakma yung mga fittings nyo guys. Yan. Pansin nyo, tinutulok ko rin sa bandang ilalim para hindi siya tabingi. Bali 3 tornilyo po yan, yan, isa, tapos 2 itong sa gitna, tapos pangatlo po yung nasa dulo. Yan, 3 pong number 10 mm na tornilyo yung higpitan mo na yan para sa step board. So kapag okay na yung mga tornilyo guys na nilagay nyo, so itong banda rito naman guys, ilapat lang maigi yung clip niya yan dyan para hindi nakaawang bago ilagay itong metal screw guys. Yan.
May metal screw po yan siya dyan. Kabit lang din po yan. Tapos dito sa bandang likod, ilagay na rin po yung 10mm na bolt nya guys. At isunod na rin po yung mga fastener post clip nya guys. Yan, ito nasa ilalim. Bali 4 po yan. So yun guys, bali yung paglagay po ng post fastener, bali meron po siyang push button sa gitna. So hinihila muna yon, huwag nyo muna siyang ididiin para hindi nakabuka yung fastener. So yun po, natapos natin ilagay yung mga fastener. So dito naman tayo sa may coolant, yung pinakatakip nya. Yan. Ito yung pinaka matting guys, rubber matting ng apakan, stepboard. Ito yung nasa bandang baba. Bali dalaw po yan, isa rin yung nasa bandang taas. So dinidiin lang po yan para maikabit. Bali dalawa po yan guys. Yan. Siyempre punasan na rin natin para matanggal yung mga dumi, para lumapat siya ng gusto. Ito yung isa, yan, yung pinaka-contil nya guys, yan yung itinutusok nyo doon sa guide nya para hindi mahugot. So yan po, bali kakapit na rin natin to, itong bandang taas na rubber matting ng stepboard. Yan. Madali rin, simple lang ilagay yan guys. Yan, tapat mo lang sa mga butas niya, tapos idiin lang para mag-lock. Ganun lang po siya kasimple yan guys, maglagay niyan. Yan, so okay na tayo dito sa matting niya guys. Yan, bali may kakabit pa tayo sa tornilyo guys sa dito sa may bandang itaas ng flaring. Bali ito yung guys, yung metal screw. Yan, i-screw lang natin yan. Bali connected yan sa flaring sa bandang taas, connected sa stepboard. Phillips screw lang ang kailangan mo dyan guys para may higpitan. Yan, so higpitan mo lang pa kanan. Yan, okay na guys, para hindi lang gumalaw at humiwalay. Tapos itong pinaka harness nya ng lock, so ilagay lang din, itapat lang sa butas nya guys ng stepboard. Yan, tapat lang yun dyan, tapos idiin lang. Yan, idiin nyo lang, tusok nyo, tas idiin guys para bumalik sa dati, mag-lock siya. So nakaklip lang din po yan. Yan, ganun lang po kasimple. Yan, so hindi na po mahuhugot yan. Okay, tapos na tayo dyan guys. So sa harap naman tayo, so ibalik lang natin tong tornilyo nya guys na metal screw, pero ano siya, Allen wrench yung panghigpit guys. Yan, higpitan lang po siya ng Allen wrench na 4mm po ang Allen wrench yan guys. Yan. Tapos ibalik na rin po yung mga fastener clip. Bali 4 po yan, push type po yan na fastener clip. So yan, hugutin mo lang na ganyan yung ano nya, yung pinaka button nya nakaangat. Dapat idiin mo muna bago mo sunod na idiin yung pinaka button sa gitna. Ganun po ang paglagay niyan. Yan, kasi pag nakadiin po yan, nakabuka po yung fastener. Ganun po siya. Yan, ganun paglagay niyan. So dalawa, pangalawa na yung pangatlo na itong kakabit natin guys. Yan. Tapos may isa pa, pang-apat ito. Yan. So yan po, nakikita nyo paano ginagawa. Kagaya nito, medyo madumi siguro ito, kaya mahirap siyang iangat. So nahuhugot naman po yan yung nasa gitna na yan. Yan, tinutusok muna bago ikabit. Yan, so pang-apat po yung nasa ilalim. So ganun lang kasimple guys maglagay niyan. Yan, okay na tayo dyan. So tapos na tayo. Ang isusunod na natin yung pinaka-espada niya na flaring. Yun ang ikakabit natin. So yan guys, pagdating dito sa espada,
may mga hook po yan. Bali sa yan, sa 2, 3, 4, then 5 po yung nasa ano niya. So bali 5 po lahat yan guys. 2, 3, 4, 5. So 5 po yung hook niya. Yan. 2, 3, 4, 5. So 5 po yung hook niya na yan guys, na itatama mo dapat bago mo idiin yan. So pagkatapos itong gilid guys, yan, nakikita nyo yung gilid na yan. Meron din pong clip yan dito sa bandang ibabaw. Yan, sa bandang ibabaw niya. Itutugma nyo rin yan doon. At ito naman yung tornilyo. Yung dalawa. So sa dulo meron din isa. Yan. Yan po. So bali 3 tornilyo po yung kakabit natin na yan pag nilagay yung espada kasama yung likod. So yun guys, bali babalik na natin itong pinaka-flaring espada. So itama mo lang lahat ng mga sinabi ko kanina na yan, kailangan tumugma lang para hindi mabali yung mga lock niya guys. Kasi pag nabalian, hindi doon magsisimulang kakalampag yan guys. So yun yung iwasan natin, yung mabalian siya ng mga lock. Yan. So itapat mo lang siya ganyan bago mo i-push. Ito, itulak mo siya. Yan. Ganun po ang paglagay niyang flaring na espada. Ganun din sa bandang likod guys. So isisentro mo muna sa butas yun, yung sa bandang likod, sa dulo. Yan. Ganyan lang, pinupos lang yan. So pag okay na guys, at nailapat na natin espada na flaring, so ibalik na po natin yung tornilyo. Bali Allen wrench po yan na 4mm din. 2 po yan. Isa rito tsaka sa katabi niya guys. Yan. 2 po yan. So yun po. Yan. 2 tornilyo yan guys na Allen wrench. So bali screw type po yan. Pero Allen wrench yung panghigpit na 4mm. Then after dyan guys, meron pa sa bandang likod. Yan. Dito tayo sa bandang likod. Yan. Nakikita niyo yung sa kamay ko. Yan. So yan po, sa bandang likod, meron dyan isa pa. So yung kagaya sabi ko, pinapasok po sa butas yon doon sa flaring. Yung dulo ng flaring na espada ay pinapasok din sa butas yan sa kapares niyang flaring. Okay? Yan, para mailak mo siya. Kasi kung hindi mo ginawa yon guys, hindi mo mailalak kasi gawa ng hindi siya magtutugma. Then okay na, tapat na siya. Bali inilalagay na po natin yung tornilyo na screw. So yun guys, ligpitan ko lang, check, double checking tayo. So okay na. Yan, nagawa na natin. So yun guys, natapos na po natin ibalik yung step board or buttress. So same procedure lang po yan sa kabila. Hindi ko na rin po binaklas yung kabila niyan. Bali, applicable po ito sa NMAX B3 standard tsaka turbo po. Yun guys, naibalik na po natin ng tama yung step board or apakan guys. Yan. So, nirestore na po natin siya. Yung pagkalas natin kanina, naibalik na rin natin. So, yun guys, natapos na natin ipakita sa inyo kung paano magkalas ng step board ng NMAX B3. So, sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.